malapit nang itayo ang pinakahihintay ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo na Third Temple. Ano na nga ba ang update ngayon sa Third Temple? Ano nga ba talagang meron dito sa Third Temple na 'to? Bakit usap-usapan po ito pagdating po sa propesiya ng Biblia? Bakit maraming mga tao interesado po patungkol po dito sa Third Temple? Ngayon mga kapatid, para lamang po sa background o history po nitong Third Temple, bakit ito napag-uusapan? Sa Biblia, madalas pong nababanggit yung templo ng Diyos. So mga kapatid, ito po yung unang templo at yung pangalawang templo. Para po sa mga Hudyo, ito pong templo ng Diyos po na ito, yung first and second temple, ito po yung lugar ng pagsamba. Naniniwala po sila na yung presensya ng Diyos na andun po sa templo na yon at napakabanal po ng templo ng Diyos. Doon po sila gumagawa ng iba't ibang mga sakripisyo at ritual para nga po sa kanilang pananampalataya. So napakahalaga po ng gusali na yon o yung templo ng Diyos para po sa mga Hudyo, lalo na po nung Old and New Testament. Ngayon mga kapatid, yung unang templo, ito po yung sinasabi nga po na templo ni Solomon, kasi po naitayo po ito nung panahon po ni Haring Solomon, ito po ay wala na. Noong Old Testament, malinaw po sinabi doon na ito po ay winasak na ng Babylonia. So, ibig sabihin, totally, wala na po itong first temple. Ngayon, mga kapatid, dahil wala na po yung first temple, nagkaroon po ng second temple. At yung second temple na yan po yung naabutan ng ating Panginoong Sokristo. Diyan po pumupunta yung ating Panginoong Sokristo kapag meron pong iba't ibang mga festival o celebration na ginagawa ang mga Hudyo. Ngayon, mga kapatid, nawala na rin po yan. Bakit? Winasak na rin po yan ng Roman Empire noong 70 AD. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala na po ang second temple. Ngayon, hanggang sa panahon po natin ngayon, wala pa pong templong na itatayo. Pero mga kapatid, yung third temple na itatayo sa mga huling araw, mas lalo po siyang napag-usapan ngayon. Bakit mga kapatid? Kasi mga kapatid, kung titingnan nyo po at pupunta kayo doon sa Jerusalem, meron po doon mga grupo at mga organization na naghahanda na po sila sa pagpapatayo ng third temple. Meron na po sila doong mga gamit na inaayos o kaya man po ginagawa para sa third temple. Yung iba po, nagpa-practice na po sila ng iba't ibang mga ritual na ginagawa pa po noong pangpanahon ng first and second temple. So matagal pong hindi ginagawa yung mga ritual na yon. Pero sa panahon po natin ngayon, ginagawa po ulit yan ng mga Hudyo. So ang tanong, bakit nila ginagawa yon? Kasi nga, naniniwala po sila maitatayo na yung third temple. At meron din po mga kapatid, ginagawa nila, nagpa-practice na rin po sila sa pagkanta. Kasi mga kapatid, sa first and second temple, meron po talaga doon ng mga kumakanta. At yung mga kumakanta po doon ay mga Levites. Ngayon sa panahon po natin ngayon, yung mga lahi po ng mga Levita o Levites, nagpa-practice na po sila ngayon sa pagkanta. Kasi naniniwala sila maitatayo na po itong third temple. So napakarami na rin po mga pag-aalay po na hinahanda na sila sa pagpapatayo ng third temple. At isa na nga po dyan yung red heifer. Maraming beses na po akong gumawa ng content patungkol po sa red heifer. Pero mga kapatid, malaki po yung parte o yung role ng red heifer para po sa third temple. Kasi yung red heifer, mga kapatid, ginagamit po yan para sa purification o paglilinis po doon sa templo. So yung abo po noon ng red heifer, kailangan po yon doon po sa third temple. So mga kapatid, hindi po siya basta-bastang pulang baka. Simula po nung nawasak na po yung second temple, wala na rin po ang red heifer. Ngayon mga kapatid, after 2,000 years, nagkaroon po ulit ng red heifer doon po sa Israel. So ano pong ibig sabihin nun? Yun po yung pwedeng gamitin para po sa purification sa third temple. So hindi po aksidente na nagkaroon ngayon ng red heifer doon sa Israel. Gagamitin po yung mga pulang baka na yon para po sa ritual na gagawin sa third temple. Kung mabasahin niyo po yung Old Testament, makikita niyo po doon na bago po magsimula yung temple worship, kailangan muna doon yung ritual purification. So hindi mangyayari yung ritual purification kung wala yung red heifer. Kaya mahalaga po yung mga pulang baka na yon para po sa pagsamba doon sa templo nung first and second temple. So ngayon mga kapatid, nagkaroon ulit ng red heifer sa Israel. Anong ibig sabihin nun? Maitatayo ang third temple. Ibig sabihin, magagamit po yon para sa ritual purification sa third temple. At kung titingnan po natin sa paligid po ng Jerusalem, marami po doon mga nakikita na patungkol po sa itatayong third temple. May mga flag po doon na winawagayway o kaya man po nakalagay sa Jerusalem patungkol po sa third temple na itatayo. At nakikita po natin na talagang pinag-uusapan po ngayon yung pagpapatayo ng third temple. Kaya mga kapatid, bumalik po yung usapin patungkol sa third temple dahil po sa mga nangyayari na ganyan doon po sa Jerusalem. Bakit nga ba tayo naniniwala na talagang maitatayo yung third temple? So hindi po ito dahil sa emosyon lang natin o kaya man po dahil sa mga opinion natin o kaya man po dahil po sa mga sinasabi lang ng mga tao. Naniniwala tayo na maitatayo yung third temple kasi nga po ito po ay binanggit sa Biblia.
Bagamat hindi po sinabi mismo yung salitang third temple, pero makikita po natin yung konsepto na merong templong itatayo sa mga huling araw. Kasi mga kapatid, merong mga prophecy na sinasabi merong templo ng Diyos. So ibig sabihin, ng prophecy, hindi pa po ito nangyayari. Mangyayari pa lamang yung prophecy. So ibig sabihin po nun, kung merong nabanggit na templo ng Diyos sa propesiya na hindi pa nangyayari, ibig sabihin, meron talagang templo na maitatayo doon sa Jerusalem. Kaya lang, ang problema, wala na po yung first and second temple. At nasabi po sa prophecy na merong templo. Kaya nga po dyan papasok yung third temple. Dahil wala na yung first and second temple, meron pong maitatayo na panibagong templo sa panahon po natin ngayon, sa mga huling araw. At yan po ang sinasabi sa propesiya. So mga kapatid, ito po yung ilang mga patunay na sinasabi ko po sa inyo na maitatayo yung third temple. Kasi nga po, nabanggit ito sa propesiya ng Biblia. Basahin po natin yung Daniel chapter 9 verse 27. Ang sabi po dito, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So yung binasa po natin na yan mga kapatid, yan po ay propesiya. Hindi pa po yan nangyayari. Pero ang tanong, bakit meron ditong sinabi na templo ng Diyos? Bakit sinabi dito na merong hari na yun nga po, siya yung maglalapastangan sa ating Diyos? Gagawa siya ng kasunduan. At meron pa pong mga handog at alay na ginagawa doon. Bakit papatigilin po yun? Ibig sabihin, meron po kasing templo. So dahil po sa verse na yan po yung nagpapatunay na maitatayo yung templo ng Diyos. O yun nga po, ang tawag po natin ngayon dyan ay third temple. So sa kaisipan po ni Daniel, habang sinusulat niyo po ito, nakikita niya po yung templo. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala yung first and second temple. Hindi po iyon yon. Yung nakikita niya po dyan ay yung third temple na maitatayo sa panahon po natin ngayon. At dyan po uupo yung Antikristo. So ito po yung patunay na yung Antikristo uupo siya doon po sa templo ng Diyos o sa third temple. Basahin po natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Ang sabi po dito, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So ang tinutukoy po dito mga kapatid ay yung Antikristo. At sabi, uupo raw po siya sa templo ng Diyos. So ito rin po mga kapatid ay propesiya, hindi pa po ito nangyayari. Ngayon, papaano uupo yung Antichrist o yung suwail na yon sa templo ng Diyos kung wala yung first and second temple? So dyan na po papasok yung tinatawag natin na third temple. So mga kapatid, maitatayo ang third temple. At dyan po maghahari-harian yung Antikristo pagdating ng tribulation. Ngayon, ina-expect po ng mga tao na maitatayo itong third temple, syempre sa pinagtayuan din ng first and second temple. Kasi mga kapatid, yung second temple, itinayo po ito dun sa pinagtayuan ng first temple. Ngayon mga kapatid, syempre, naniniwala rin tayo na ito pong third temple, maitatayo ito sa kung saan tinayo yung first and second temple. Kaya lang mga kapatid, ito po yung problema. Meron na pong nakatayo ngayon doon sa Temple Mount, doon sa Jerusalem, na kung saan itinayo yung first and second temple. At yan po yung Dome of the Rock at yung Al-Aqsa Mosque. So ibig sabihin, meron po doon na mosque ang mga Muslim. Para sa mga Muslim kasi mga kapatid, yung lugar po na yon, isa yon sa pinakasagradong lugar para po sa kanila. Pero syempre, hindi lang po para sa mga Muslim, sagrado yung lugar na yon. Paano pa kaya yung mga Hudyo? Kasi alam po natin, doon po itinayo yung first and second temple. At doon po sila sumasamba. At hindi lang po yan, para na sa ating mga Kristiyano, mahalaga po yan. Kasi alam po natin na nandyan nga po yung first and second temple noon at higit sa lahat, yung ating Panginoong Sokristo. Diyan po pumupunta yung ating Panginoong Sokristo sa Jerusalem at diyan din po siya pinako 2,000 years ago. So makikita po natin dito na merong iisang lugar, yun nga po yung Temple Mount sa panahon natin ngayon, at merong tatlong pinakamalaking relihiyon sa mundo, ang mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim, mahalaga po para sa kanila yung lugar na yan. Kasi mga kapatid, kung sakaling nga itatayo yung third temple dyan, syempre magkakaroon po ng di pagkakaintindihan kasi nga nakatayo po doon yung mosque ng Muslim. At hindi lang po yun mga kapatid, magkakaroon talaga ng maraming tensyon kapag itinayo doon yung third temple. Para sa akin mga kapatid, hindi po imposible na maitayo yung third temple. Bagamat kung iisipan po natin sa panahon natin ngayon, kung logic yung pag-uusapan, parang napakahirap nga namang itayo. Kasi nga po magkakaroon ng kaguluhan pag itatayo yung third temple dyan. Pero dahil binanggit po yan sa Biblia na magkakaroon ng templo, maniwala po tayo na maitatayo yung third temple. Kasi mga kapatid, kapag naitayo na yung third temple, sigurado na po na magsisimula na ang tribulation.
Kaya kapag nakakarinig po tayo ng mga balita patungkol sa Third Temple, mga update patungkol sa Third Temple, dapat mga kapatid maging excited po tayo. Kasi yung Third Temple, yan po yung pinakamalaking patunay na babalik na yung ating Panginoong Jesucristo kapag naitayo na po yan. Kahit sabihin po natin na mahirap itayo yung Third Temple, pero mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Matutupad at matutupad po yung propesiya na yan na maitatayo yung Third Temple sa takdang panahon. Lalo na nga po kapag lumabas na itong Antikristo, kaya niya pong ipatayo yung Third Temple dyan po sa Jerusalem. Kasi mga kapatid, makukuha niya po yung loob ng lahat ng tao. Makakabuo nga po siya ng isang relihiyon na lang sa mundo na ito. Mapag-iisa niya po yung gobyerno. So ibig sabihin, kaya niya pong gawin yon. Kaya kapag lumabas na yung Antikristo sa panahon natin ngayon, siya po yung makakapagpatayo ng Third Temple. Kasi nga po, siya yung makakapag-ayos ng lahat. At yan po ang pekeng kapayapaan na ibibigay ng Antikristo. So, ibig sabihin mga kapatid, abangan lang po natin kapag may mga balita na po na patungkol sa Third Temple na itatayo na at makakaroon na po ng kaayusan para nga po maitayo yung Third Temple, ibig sabihin yan, magsisimula na po ang tribulation at lalabas na yung Antikristo. Ngayon mga kapatid, meron pong isang update ngayon at mga espekulasyon patungkol po sa pagpapatayo ng Third Temple. Ano nga po ba yon? Ngayon mga kapatid, meron pong ilang mga report na sinasabi po nila na magkakaroon ng konting pagbabago dun po sa Temple Mount. O yun nga po, yung lugar po ng Dome of the Rock at nung Al-Aqsa Mosque na kung saan itinayo yung first and second temple. So magkakaroon daw po ng pagbabago ng control dun po sa lugar na yon. So meron po kasi mga balita sinasabi na yung Israel at yung Amerika, meron po silang proposal na gagawin para po mabago na yung tagapamahala dun po sa Temple Mount o yun nga po sa Al-Aqsa Mosque. Kasi po ngayon mga kapatid, yung Jordan, siya po yung traditional na custodian ngayon ng Al-Aqsa Mosque na nakatayo po ngayon doon sa Temple Mount. So meron po ilang mga ulat o proposal na sinasabi gusto raw po itong baguhin para hindi na nga raw po yung Jordan yung mamahala doon po sa Al-Aqsa Mosque o kaya man po sa Temple Mount. So, ang mangyayari nga raw po niyan, imbis na Jordan yung mamamahala o yung Muslim, papalitan daw po yan ng Israel. Na yung mamumuno na po doon ay syempre yung pipiliin po ng Israel government. At yun nga po, pag sinabi nila meron ng bagong mamumuno doon po sa Temple Mount, sinasabi po nila na yung lugar na yon magiging multi-faith na yon para po sa iba't ibang mga relihiyon. Hindi na lang po ito para sa mga Muslim. Kumbaga, para na po ito sa lahat ng relihiyon. So, ibig sabihin, kung matutuloy daw po yan, merong pagbabagong malaki na mangyayari doon sa Third Temple. At sinasabi po ng maraming tao, magsisimula na nga po dyan yung pagpapatayo ng Third Temple. Kasi nga, mababago na po yung mamamahala doon. Pero syempre mga kapatid, hinahantay po natin yung opisyal na report ng Israel at ng Amerika patungkol po dyan. So mga kapatid, nakita naman po natin na marami pong mga nangyayari ngayon sa Jerusalem na connected po sa Third Temple at marami mga iba't ibang mga update na nakikita po natin, iba't ibang mga development para po sa Third Temple. So hindi po malabo mga kapatid na maitayo na po siya sa panahon natin ngayon. Abangan lang po natin yung mga update patungkol sa Third Temple at yan po yung magsasabi sa atin na talagang nasa mga huling araw na tayo at malapit nang bumalik yung ating Panginoon. So mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga balita na ito at sa mga update na ito patungkol po sa Third Temple na itatayo, nawa nga maging excited po tayo. At ito po yung magbigay sa atin ng pag-asa na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin lamang po niyan, tayo po ay kukunin ng ating Panginoong Jesucristo sa isang kisap mata, sa isang saglit, at makakasama na po natin siya magpakailanman.